Ang pinangat, baw. Ang simpleng ulam na bida sa mga uragon. Halos 3 dekada nang inilalako at pinagkakakitaan ni Mang Ronaldo aka Dads. Itong pinangat nito, sabi ko pagdating ng araw, papatok to. Kasi nagugustuhan sila ng bisitang dumarating sa amin noon. Nagta-take out pa sila, kaya sabi ko pagdating ng araw, bubom tong pinangat na to. Naglalangis ng ginata ang laing. At ang hang-sarap na Bicol Express, masiram. Pero may isa pang putahe na mas try daw para makumpleto ang Bicol Food Tour Experience. Ang pinangat. Ang pinangat ay sikat na Bicolano delicacy na gawa sa isda, gata, sili at iba pang sangkap na binalot sa dahon at dahan-dahang niluto para sumiksik ang lasa. Pero teka, huwag maguluhan dahil may isa pang pinangat na sikat na putahe. Ito naman ang masabaw na bersyon. Karaniwang isda na niluto sa maasim at malinamnam na sabaw. Sa kalendaryeng ito sa Kamalig Albay, ang specialty ay pinangat. Ito yung pinangat natin dito sa Kamalig. Ito yung ano natin na pag may mga bisita tayo, may mga okasyon, yan ang hinahanda namin, yung pinangat. Wala man tayong masyadong panghanda, kaya ang ginagawa namin noon, ginawa namin special yung laing na yung gabi, binalot namin at ginawa namin na pinangat. Para kay Dads, sa dahon ng gabi daw talaga nagkakatalo pagdating sa pinangat. Yung gabi namin dito ay malambot talaga, katulad ng sa ibang lugar na medyo matigas, makati yung ibang gagan. Quality din ng nyug natin dito. Kasi magata yung nyug sa Bicol. Isang nyug lang kaya mo nung ang gata niya talagang masarap, manamis-namis eh. Sa paggawa nila ng pinangat, unang inihahanda ang special gata mixture. Ang mga ricado, pakang gata, sili, alamang, paminta, asin, luya at bawang. Pagsasamasamahin ng mga ricado para pinuhin. Saka ihahalo sa gata. Iga-mix ko na po ito hanggang sa matunaw yung mga asin, tapos yung ingredients. Pwede na simula ng paghihiwa ng dahon ng gabi. Parang ganito lang po ito, yung maliliit lang ang hiwa. Sunod ang hihiwain ng daing. Ito po yung daing na pigalagay namin sa loob ng pinangat. Hihiwain ko po ito yung maliit lang. Mas masarap po ito sa karne. Kasi yung pinangat, nakakadagdag, mabango. Sa pag-assemble ng pinangat, unang pagpapatong-patungin ang 3 magkakaibang sukat ng dahon ng gabi. Saka ipapalaman ang mga hiniwang dahon. Lalagyan ng daing. Ilalagyan natin po ng ganito. At bubuhusan ng special gata mixture. Isang takad. At itali. Regular lang na tali. Tapos po, ilalagay ko na po ito sa kaldero. Lalagyan ko ng asin. Ang next naman po, ang paglagay ng purong gata. Sasalang na po ito. Lulutuin na. Papakuluan at lulutuin sa gata ng 1.5 oras. Kada kaldero, nakakagawa raw sila ng hanggang 120 piraso ng pinangat. Ang pagluto kasi, dapat una, dedikado ka eh. Diba? Yung parang nasa puso mo yung pagluluto. Gusto mo rin gawin eh. Kaya siyempre, magiging result niyan, maganda. Ang pinangat ni Dads mabibili sa halagang 70 pesos. Gusto raw kasi niya na makilala ang kanyang pinangat na masarap na, abot kaya pa. Yung quality ng pinangat natin para balik-balikan tayo ng customer natin. Huwag daw mabigla na ang negosyong pinangat ni Dads, sinimulan lang daw sa puhunang 500 piso. Mura yung mga nyug pa noon. Yung nyug yun ay tigwa 152 pesos pa lang. At 500, nakakaluto na akong isang kaldirong pinangat noon. Naibebenta ko ng mahigit mga 1.5. Pero before, dating gumagawa na po kami. Kasama ako ng aking tiyain. Nag-cater kami noon. Gumagawa ng pinangat. Bata pa ako noon. Pero pinagpatuloy ko nung pagtapos ko ng
college. Desidido raw si Dads na kung magnenegosyo, ang pinangat ang kanyang magiging pambato. Nung mag-asawa ko, wala naman akong trabaho na. Isa sa mga, binalik ko yung, ito na nga ang pinangat na naisip ko na time will come, magbo-boom to. Magandang market. Kaya sabi ko, yun na, sinimulan ko na. Ang naging katuwang raw noon ni Dads sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, ang kanyang tatay at kapatid. Mahirap kung sa mahirap, pero dito ko kinukuha yung mga lahat ng pangangailangan, pangbayad ko sa mga tao natin. Ito ang pinangat ang pinaka-the best na ginawa ko na sa para mabuhay tayo ng medyo okay. Ang hirap daw ni Dad sa pagluluto ng pinangat, sulit sa pagtangkilik ng kanyang mga suki. First time namin pumunta lahat dito. Ano siya, creamy. Sakto lang yung balance ng alat. Pwede na rin pasalubong ang frozen pinangat. Pinrosin namin yan para yung ibang mga taga-ibang lugar. Kasi nasirapan sila, dinadala natin sa ibang lugar yan. Alam mo, pinagregalo natin, ano. Halimbawa, pasalubong natin dun sa inuuwian natin. Ipinrosin natin para mas tumagal ang buhay niya. Bukod sa mga tindahang kanilang sinusuplayan, meron din silang mga reseller at for export na rin. Balang araw na siguro yung mga anak ko na sila na magpatuloy. Ang special pinangat ni Dads, kumikita na raw ng 40 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Sa Panginoon pa rin ang natin, ito, unang pananalig at saka magtiwala lang tayo. Honest lang tayo bilang isang negosyante para maging maganda ang pro ng negosyo natin. Dedikado lang tayo sa paggawa ng kung ano man ang negosyong gusto nating pasukan. Negosyong mula sa tradisyonal nating pagkain. Angat sa lasa at kita ang pinangat.